Dear Miss Callie, hello po sa inyong lahat. Lalo na sa mga listeners dito sa inyong channel na kagaya ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruth. 25 anyos ako nung mangyari itong ibabahagi kong kwento. Nakatira pa kami noon sa Pasig. May sakit ang nanay ko at ako lang ang inaasahan niya. Ang tatay ko kasi ay maagang namatay. Bago pa man ako maisilang ni mama, namatay ang tatay ko dahil sa isang heart failure. Hindi ko naman nakilala ang mga kaanak namin dahil ulila na si mama at wala naman pakialam ang mga kamag-anak ni papa. Nagtatrabaho ako noon sa isang mall bilang sales lady pero sa kasamaang palad natanggal ako. Sobrang hirap ang dinanas namin ni mama nang mawalan ako ng trabaho. Kaya nang alokin ako ng kaibigan ko na magtrabaho bilang waitress sa isang club, hindi na ako tumanggi. Bes, sigurado ka ba na okay lang ang suot ko? Baka naman kasi napakapangit tingnan. Tanong ko sa kaibigan ko. Carry bills na yan, Bes. Mas maganda nga yan malay mo, makabingwit ka pa ng mayaman na customer, di tapos ang problema mo. Sabi niya sa akin habang tumatawa. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Trabahong pinunta ko dito hindi lalaki. Kailangan ko ng pera para sa pampagamot ni mama. Oo na, naiintindihan ko na. Napakaseryoso mo naman. Binibiro lang naman kita. Napailing na lang ako at hindi na kumibo pa. Hindi ko na rin pinansin ang mga biro ng kaibigan ko. Sa totoo lang, wala akong pakialam kung ano ang sabihin ng ibang tao tungkol sa trabaho ko. Ang mahalaga sa akin noon ay kumita ako ng sapat na pera para sa gamot ni nanay. Nang gabing iyon, ang unang araw ko bilang waitress. Pagpasok pa lang namin, agad kong napansin ang mga ilaw na kumikislap sa paligid at ang malakas na tugtog na halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. May mga taong nagsasayawan, may nagiinuman at may mga customer na nakaupo sa kani-kanilang pwesto habang tinatawag ang mga waitress. Hindi ko maikakaila na kinakabahan ako nung oras na iyon dahil hindi talaga ako sanay sa ganoong lugar. Pero paulit-ulit kong sinasabi noon sa sarili ko na kailangan ko tong kayanin para kay nanay. Ruth, halika. Tuturuan kita kung paanong sistema, sabi ng kaibigan ko. Tumango ako at sinundan siya. Sa unang ilang oras, maayos naman ang lahat. Nagdadala lang ako ng mga order, kumukuha ng mga baso at inaasikaso ang mga customer. Pero habang tumatagal ang gabi, napansin kong hindi pala lahat ng tao roon ay marunong rumespeto. May mga customer na nambabastos at may iba namang panayang tawag sa akin at kung ano-ano ang sinasabi. Miss, dito ka muna. Samahan mo naman ako. Magkano ka ba? Tanong sa akin ng isa sa mga customer namin. Iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin ng ganun, kaya naman hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngumiti na lang ako ng pilit at lumayo. Akala ko doon na matatapos ang mga kakaibang naranasan ko, pero mali pala ako. Makalipas ang ilang araw, may isang customer na bigla na lang na humawak sa baywang ko habang nilalapag ko ang bote sa mesa niya. Dahil sa pagkagulat, agad akong napaatras. Sir, pabulong kong sabi. Tumawa lang siya na parang wala siyang ginawang mali. Biro lang naman, sabi niya sa akin. Hindi naman ako sumagot pa. Pinilit ko na lamang ngumiti kahit naiiyak ako sa inis ng mga oras na yon. Pag uwi ko, nadatnan ko ang gising pa si nanay. Nakahiga siya sa kama at nangihina. Nung makita niya ako, agad siyang ngumiti. Oh, andiyan ka na pala. Kumusta ang trabaho mo? Tanong niya sa akin noon. Okay lang, Nay. May klikong sagot sa kanya. Hindi ko sinabi ang totoo. Hindi ko sinabi na ilang beses na akong nabastos sa trabaho. Hindi ko sinabi na may mga pagkakataong gusto ko nang umalis at huwag nang bumalik pa. Napangiti siya at hinawakan ng kamay ko. Salamat, anak. Yun lang ang sinabi niya pero sapat na iyon para makalimutan ko kahit sandali ang pagod. Lumipas ang ilang linggo at nasanay na rin ako sa trabaho. Hindi naman araw-araw may nambabastos. May mga customer din namang maayos at marunong rumespeto. Pero kapag may hindi magandang nangyayari, tinitiis ko na lang.
Sa isipan ko, kailangan ko ang trabaho ko. Kailangan ko ng malaking pera at higit sa lahat, kailangan pa ako ni nanay. Isang gabi noon, habang nagliligpit ako ng mga baso sa isang mesa, may customer na tinawag ako. Lumingon ako kaagad. Bakit po? Tanong ko. Halika nga rito. May niyang sabi. Lumapit ako kasi baka may o-orderin siya. Pagdating ko sa mesa noon, ngumiti siya sa akin. Gawin ko lang ba rito? Tanong niya sa akin na malumanay ang boses. Hindi po. May kong sagot. Matagal ka na? Mga ilang linggo pa lang po. Tumango siya at muling ngumiti. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba sa tingin niya sa akin. Okay ka lang ba sa ganitong trabaho? Medyo nagtataka ako sa tanong niya. Opo, kailangan eh. Mabilis kong sagot. Sigurado ka? Opo. Hindi na siya nagtanong pa. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na siya nakita. Pero ilang araw ang lumipas, Miss Callie. May nangyari na hindi ko inaasahan. Nasa bahay ako noon dahil day off ko. Nagluluto ako ng lugaw para kay mama nang biglang tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang numero kaya saglit akong nag-isip kung sasagutin ko ba yon o hindi. Pero dahil baka tungkol yun sa trabaho ko o sa doktor ni nanay, sinagot ko rin. Hello po? Sagot ko. Hello? Si Ruth ba to? Napahinto ako sa ginagawa ko nang marinig ko ang pangalan ko. Opo, ako nga po. Sino po ito? Si Dante ito. Dante? Nagtaka ko nang sabihin niya ang kanyang pangalan dahil wala naman akong Dante na kakilala. Oh, bakit hindi mo na ako maalala? Umupo ako sa gilid ng upuan habang hawak ang cellphone ko. Pasensya na po pero saan po ba tayo nagkakilala? Tanong ko sa kanya. Sa pinagtatrabahuhan mo. Sagot niya sa akin mula sa kabilang linya. Doon ko biglang naalala yung matandang lalaki na nagtanong at kumausap sa akin. Ah, kayo po ba yung customer? Tanong ko. Oo, ako nga yun. Natahimik ako sandali. Hindi ko alam kung bakit niya ako tinawagan. Bakit po kayo napatawag? May itatanong sana ako sa'yo. Ano po yun? Takang tanong ko. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Bigla niyang sambit. Napakunot ang noo ko at nagtaka ko. Anong trabaho po? Kukunin kitang kasambahay. May bahay kasi ako at kailangan ko ng taong mapagkakatiwalaan. Hindi naman mahirap ang trabaho, iha. Mag-aasikaso ko lang ng bahay at ilang kailangan ko. Paliwanag niya sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Medyo kinabahan ako. Pero bakit ho ako? Pag-uusisa ako. Nakapansin na kita sa club at gusto kita dahil masipag ka. Napangiti ako ng bahagya kahit hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o magduda. Magkano po bang sahod? Biglang tanong ko. Saglit siyang natahimik sa kabilang linya bago sumagot. Kung gusto mo, dodoblehin ko ang sahod mo. Nanakibigla ang mga mata ko. Hindi ko alam kung tama ba ang pagkakarinig ko kaya naman inulit ko. Doble po? Oo, at may pagkain na tutuluyan ka rin. Kaagad niyang sagot. Napahawak ako sa cellphone. Naisip ko agad si nanay. Kung doble ang kikitain ko, mas malaki ang mibibigay ko sa kanya para sa gamot at mga gastusin namin. At hindi na namin kailangan mangutang. At naisip ko rin na makakapag-ipon ako kahit kaunti. At higit sa lahat, hindi ko na kailangang tiisin ang mga customer na walang respeto sa akin. Pero sa puntong yun, kinabahan pa rin ako dahil hindi ko naman talaga kilala si Dante. Isang customer lang naman siya na ilang beses ko lang nakita sa club. At bigla na lang niya akong inalok ng trabaho bilang kasambahay. Kung gusto mo pag-isipan mo ng mabuti. Mas mataas ang sahod dito kaysa sa pinapasukan mo ngayon at hindi mo na kailangang magtrabaho. Diyan sa club, bigla niyang sambit. Napatingin ako sa pintuan ng kwarto ni nanay. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon ko nung una. Ang hindi ko alam ang bagay na iyon ang magpapabago sa takbo ng buhay ko. Matapos ng aming pag-uusap, pinag-isipan ko talaga ng mabuti ang alok niya. Dahil sa dobleng sahod na sinabi niya, nagdesisyon akong tanggapin ang alok niya.
Tinext ko na lang siya at sinadya na lang sa akin ang address ng bahay niya. Bagamat kinakabahan ako, nilakasan ko na lamang ang loob ko. Kinabukasan, pumunta ako sa address na sinadya sa akin. Pagdating ko doon, bumungad sa akin ang isang magandang bahay. Kaagad akong nag-doorbell at doon na lumabas si Dante. "Oh, buti nakarating ka, pasok ka." Nakangiti niyang sabi. Ngumiti ako pabalik at dahan-dahan akong sumunod sa kanya. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nakita ko ang mga mamahaling gamit. "Kinakabahan ka, no? Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo." Bigla niyang sambit. Napayuko naman ako at hindi ko alam ang sasabihin. Pasensya na. Hindi pa po kasi kita lubusang kilala pero kailangan ko kasi itong trabahong to para sa gamutan ng nanay ko. Nauutal kong sagot sa kanya. "Huwag kang mag-alala. Wala naman akong gagawin na masama sa'yo. Gusto lang talaga kitang tulungan kasi parang nakikita ko sa'yo yung anak-anakan ko noon." Sagot niya sa akin. "Talaga po? Nasa na ho ba siya?" Takang tanong ko. "Hindi ko alam. Inilayo kasi siya sa akin ng mga kaanak ng mama niya nung namatay yung asawa ko. Hindi ko man tunay na anak yun minahal ko siya na parang kadugo ko. Sayang nga't wala man lang akong naitabi na litrato niya. Pero wag na natin pag-usapan yun." Pagkukwento niya sa akin. "Kailan ba ako magsisimula? Pwede ho bang uwian muna ako? Kailangan kasi ni nanay nang may magbabantay sa kanya, lalo na kapag malapit na yung operasyon niya." Sagot ko sa kanya. "Ngayon, magsimula ka na. Tsaka okay rin kung ganoon, kung di mo mamasamain. Ano bang sakit ng nanay mo?" Tanong niya sa akin. May sakit daw po siya sa puso at sabi ng doktor, kailangan niyang maoperahan kasi delikado raw yun. Sagot ko. "Ganun ba? O sige, hayaan mo't pagbutihin mo lamang ang trabaho mo, tutulungan ko kayo ng nanay mo." Nagulat ako sa sinabi niya at hindi ko alam kung bakit kahit na may kaba sa puso ko, ramdam ko ang sinseridad sa mga sinasabi niya. Kinabukasan, tuluyan na akong nagsimulang magtrabaho kay Dante. Sa totoo lang, nung unang araw ko roon, hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Kahit sinabi niyang wala siyang masamang gagawin sa akin, hindi naman ako ganun kadaling magtiwala agad sa isang taong halos hindi ko pa kilala. Pero Miss Callie, habang tumatagal ang araw, unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi naman pala mahirap ang trabaho. Naglilinis ako ng bahay, nagluluto para sa kanya, nag-aayos ng mga gamit at kung minsan ay inihahanda ko ang pagkain ni Sir Dante. Dahil sinabi niyang uwian ako, hindi rin ako gaanong nag-aalala kay mama. Pagkatapos ng trabaho, umuwi ako kaagad para siya ay maalagaan. Madalas din akong maagang pinapauwi ni Dante kapag alam niyang kailangan kong samahan si mama. "Ruth, umuwi ka na. Ako na bahala rito." Sabi niya isang hapon habang nagliligpit ako ng mga gamit. "Pero hindi pa po ako tapos." Sagot ko naman sa kanya. "Naku, bukas mo na lang ituloy at baka hinihintay ka na ng nanay mo." Napangiti ako at agad ko akong nagpasalamat sa kanya. Sa mga sumunod na araw, napansin kong hindi pala siya ganun kasungit o kaseryoso gaya ng ibang o gaya ng akala ko. Palakwento nga siya at nakikinig naman ako dahil naaaliw ako sa mga karanasang binabahagi niya sa akin. "Hindi ka ba nagsasawa sa pakikinig sa mga kwento ko?" Tanong niya minsan. "Hindi naman po." Maikli kong tugon. "Sigurado ka? Baka mamaya nahihiya ka lang magsabi." "Naku, hindi po. Tsaka mas okay po yun para mas makilala kita." Napatawa siya sa sinabi ko. "May punto ka naman." Sagot niya sa akin. Doon ko unang nakita kung paano siya tumawa. Hindi ko alam kung bakit pero simula noon, mas naging magaan ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Dahil kay Dante, para akong nagkaroon ng tatay. Lumipas ang ilang buwan, hindi ko na malayang naging malapit na pala ako sa kanya. Kapag may problema ako, siya ang unang taong naiisip kong pagsabihan. Kapag may kailangan si nanay, siya rin ang unang taong tumutulong sa akin. Hindi niya sa akin pinaparamdam na utang na loob ko sa kanya ang mga ginagawa niya. Minsan nga, kapag may pera siyang binibigay para sa gamot ni nanay, nahihiya pa akong tanggapin. "Sir Dante, okay na po to. Nabili ko naman na po yung gamot Nahihiyang sabi ko sa kanya. "Sigurado ka?" "Opo."
Napatingin ako sa hawak niyang supot. Ruth, alam kong inuuna mong bilhan ng gamot ang nanay mo, pero huwag mong kakalimutan ang sarili mo. Napayuko ako. Salamat. Wala yon. Hindi ko alam kung kailan nagbagong tingin ko sa kanya, Miss Callie. Dati, isa lamang siyang customer na hindi ko kilala. Pagkatapos, naging amo ko siya hanggang sa dumating yung araw na naging sandalan ko na siya sa buhay. Mas naging komportable ako sa kanya at higit sa lahat, napansin kong masaya ako kapag nakikita ko siyang nakangiti. Pero hindi ko kailanman naisip na may nararamdaman pala siya para sa akin. Hanggang isang gabi, natapos ang trabaho ko noon at naghahanda na akong umuwi. Ruth, biglang tawag niya sa akin. Napalingon ako sa kanya at agad akong sumagot. Bakit? Pwede ba kitang makausap? Madumari niyang tanong sa akin. Sige po. Umupo siya sa sala. Ako naman ay nanatiling nakatayo sa harap niya. Paupo ka muna, sabi niya sa akin. Umupo ako sa kabilang bahagi ng sofa. Tahimik siya ng ilang segundo. Napansin kong parang kinakabahan siya. May problema ho ba? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala naman. Maikli niyang sabi. Sigurado? Tumango naman siya pagkatapos ng ilang segundo. Ruth, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko noon dahil sa sinabi niya. Ano ba yun? Takang tanong ko na sa kanya. Huminga siya ng malalim. Alam kong malaki ang pagitan ng edad natin. Napakunot ang noo ko. Ano bang sinasabi niyo, Sir Dante? Takang tanong ko sa kanya. Pakinggan mo muna ako. Tumahimik ako at hinayaan ko siyang matapos sa kanyang sinasabi. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Siguro nung nakikita kita araw-araw. Siguro nung nakita ko kung gaano mo kamahal ang nanay mo. O baka nga nung una kitang makita sa club at napansin kong kahit nahihirapan ka, pinipilit mo pa rin ngumiti. Kahit galit ka, nakangiti ka pa rin. Hindi ako nakapagsalita dahil sa sinabi niya. Ruth, nahulog na ang loob ko sa'yo. Nanlalaki ang mga mata ko noon. Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Napayuko ako dahil hindi ko alam kung paano ko tutugon sa sinabi niya. Hindi ko hinihiling na sagutin mo ang sinabi ko sa'yo. Dagdag niya. Ayokong isipin mong kailangan mong pumahig dahil tinutulungan kita. Umiling agad ako. Hindi ko naman iniisip yun eh. Sagot ko sa kanya. Gusto ko lang malaman mo na kung hindi mo ako gusto ay tatanggapin ko. Mahina pa niyang sambit sa akin. Tahimik lang akong nakangatingin sa kanya. Sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa pagitan namin. Hindi ko lang kayang aminin sa sarili ko dahil sa laki ng agwat ng edad namin na para na kaming maglolo. Dahil sa dami ng pinagdaanan ko, natatakot akong magmahal. Pero iba si Dante, Miss Callie. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako minamaliit dahil mahirap lang ako. Alam mo, Ruth, gusto kitang pakasalan. Bigla pa niyang sabi. Napahawak na ako noon sa dibdib ko. Pakasalan? Gulat kong tanong. Oo, alam kong biglaan pero seryoso ko. Kung papayag ka nga lang, ako nang sasagot sa gustusin ng pagpapagamot ng nanay mo. Naramdaman kong namuo ang luha sa mga mata ko dahil sa sinabi niya. Ramdam ko naman na medyo nahuhulog na rin ako sa kanya pero napapaisip pa rin ako. Dante, gusto kitang tulungan. Kayo ng nanay mo. Alam kong malapit na akong mawala sa mundong to at hiling ko lang ay may makasama sa buhay bago ko mamaya pa. Paliwanag niya sa akin. Napayuko ako at pinunasan ang luha ko. Sa dami ng problema na kinaharap namin ni nanay, iyon ang unang beses na nakaramdam ako ng ganoong simpatsya. Hindi ko alam kung hindi basta-bastang papasukin ko. Pero ang pumasok lang sa isip ko noon ay si nanay. Sa kagustuhan kong maging okay siya. Pumayag ako sa alok ni Dante. Sige, pumapayag na ako. Pero sa isang kondisyon. Sambit ko sa kanya. Anong kondisyon? Tanong niya sa akin. Ipapakilala muna kita kay nanay. Sabi ko at malalim naman siyang napabuntong hininga.
Akala ko naman kung ano na. Walang problema. Matagal ko na rin gustong makilala ang nanay mo. Sabi niya sa akin. Matapos ang pag-uusap naming iyon, nag-set kami ng date ng araw ng pagpunta namin kay nanay. Sinabihan ko rin si nanay na may papakilala ko sa kanya. Nagtataka man ay hindi na siya nagtanong pa sa akin. Hanggang sa dumating miskali ang araw na ipapakilala ko si Dante. Buong araw akong kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaibang kaba sa dibdib ko habang papalapit kami sa bahay. Sa isip ko, magiging maayos naman sigurong lahat. Tatanggapin naman siguro ni nanay si Dante sa kabila ng edad naming dalawa. Total gusto ko namang makilala ng nanay ko ang taong naging mahalaga rin sa akin. Pagpasok namin sa bahay, agad kong tinawag ang nanay ko. Nay, nandito na po ako. Maya-maya, lumabas siya mula sa kwarto. Ngunit nang makita niya si Dante, bigla siyang natigilan. Tay? Mahina niyang sambit. Napakunot ang noo ko. Ano yun, Nay? Teka, kilala niyo po ba si Dante? Takang tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumapit siya kay Dante at nanginginig ang boses na nagsalita. Tay? Parang biglang tumigil ang mundo ko. Ano? Halos hindi makapaniwalang sabi ko. Tumingin ako kay Dante. Kita ko sa mukha niya ang pagkabigla at lungkot. Hindi niya ako matitigan ng diretsyo. Ma, ano pong ibig niyo sabihin? Napaupo ang nanay ko. Anak. Si Dante. Yung sinasabi ko sa yung tatay-tatayan ko. Tumango siya. Siya ang tumayong ama nung bata pa ako. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko ng mga sandaling yon. Sa isang iglap, nagbago ang lahat ng tingin ko kay Dante. Kung tatay-tatayin siya ng nanay ko, edi parang lolo ko na rin siya. Napatingin ako kay Dante. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Matagal siyang nanahimik bago sumagot. O Ruth, hindi ko naman alam na siya ang nanay mo. Sagot niya sa akin. Napayuko siya. Patawarin mo ako, Ruth. Hindi ko kailanman ginustong masaktan ka. Sabi sa akin ni Dante at nagmadali na tong umalis ng bahay. Mula noon, tuluyan na siyang lumayo sa akin. Hindi na niya ako hinarap pa. Hindi na niya ako kinausap gaya ng dati. Pero kahit lumayo siya, hindi niya kami pinabayaan. Nung malaman niyang kailangan ng malaking halaga para sa pagpapagamot ni nanay, siya mismo ang sumagot sa mga gastusin. Hanggang ngayon, kapag naaalala ko yung mga pangyayaring yun, hindi ko maiwasang malungkot. May mga tao talagang dumaan sa buhay natin na kahit gaano natin gustong manatili, kailangan pa rin nating pakawalan. Si Dante ang isa sa mga taong yun. At hanggang ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin siya nakakalimutan, Miss Kali. At mananatili na lang siguro siya habang buhay, sa puso at isip ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana ay nagustuhan ninyo ang karanasang binahagi ko. Maraming salamat po.